Eto na mga tol, Hunter x Hunter Chapter 403. Binalak nga ni Balsam Milkomite na tapusin si Prince Hulkenberg pero nabaliktad nga yung sitwasyon mga tol at siya nga ang nadali at dahil dyan talagang delikado ang first prince na si Benjamin. Kaya yun syempre bago natin simulan huwag kalimutang mag-subscribe at like ang videong to bilang suporta sa ating channel. So Hunter x Hunter Chapter 403 at ang title nga nito ay Result. Wednesday nga ngayon dyan sa Blackwheel at pang-11 araw ng paglalayag nila. Ipinapakitang bumaba na nga sa tier 2 si Balsam Milko kung saan nandyan nga yung Justice Bureau. At base sa last chapter nalaman natin na nandyan nga rin sa baba si Prince Hulkenberg at talagang balak nga siyang tapusin ni Balsam Milko at talagang bumaba na nga ito. At iniisip nga dyan ng Master Sergeant na wala nga raw dyan sa courtroom yung mga sundalo na Prince Hulkenberg. Ang mga personal na gwardiya nga rin daw nito minomonitor sa VIP area at talagang hindi nga pinapayagan dyan sa lower tier kaya wala nga raw kakampi ngayon ng prinsipe para ma-activate nito ang ability niya. Hindi nga rin daw ito makakatakas sa cross-examination kaya siguradong yari raw sa kanya ang prinsipe. Yung judge nga rin daw at lawyer maaring tamaan din ng infection pero ang distance nga raw ng mga ito malayo kaya below 2% na lamang yung chansang kumalat ang lason. Kung sakali naman daw na mangyari nga yun gagamitin raw nila ang martial law. Pero ang matindi nga dyan mga tol habang naglalakad si Balsam Milko sa hallway na yan papunta sa Justice Bureau bigla na nga lang siya diyang napatigil at napatingin sa likod niya at bigla ngang nakita niya dyan ang gwardiya nilang si Vic. Bali na-reassign nga ang gwardiya yun kay Prince Hulkenberg at dahil dyan talagang biglang-bigla nga yang si Balsam Milko. Nanlaki na nga lang ang mata niya at mula nga dyan naramdaman niya yung rumbling. Hindi nga siya makapaniwala dahil wala raw dapat personal na gwardiya dyan ang prinsipe. Dahil kung maaalala nyo nga mga tol talagang kailangan nga ng maraming kakampi ni Prince Hulkenberg at kailangan katabi niya nga ang mga ito para magamit niya ang ability niya. Kaya talagang takang-taka nga dyan ang Master Sergeant. Tinanong nga agad niya dyan si Vic kung ano ba ang nangyari sa gwardiya pero ang ginawa nga lang ng gwardiya nag-hand signal ito. Military sign language nga raw yan kaya napaisip nga si Balsam Milko kung nabablock ba nila Prince Hulkenberg ang verbal communication. At mula nga dyan sinasabi sa military sign na yan ni Vic na nadiscover niya na nga raw ang sekreto sa ability ni Prince Hulkenberg. Pero mula nga dyan habang nadidistract ang Master Sergeant handa na nga para sa pag-atake si Prince Hulkenberg. Makikitang napakarami niya nga dyan kasama sa may hallway kung saan papunta si Balsam Milko. At makikitang nakatingin nga ang babae at lalaking ito sa kanya habang meron nga rin isang lalaki ang nakaupo at may laptop at para bang ibinibigay nga nito kay Prince Hulkenberg yung position kung nasaan si Balsam Milko. At mula nga dyan nalaman ni Prince Hulkenberg na 25 meters ahead at 11 meters to the right ang posisyon ni Balsam Milko. Nasa bandang 26 degrees nga raw ito. Humakba nga siya ng konti 60 centimeters forward at mula nga dyan talagang ginamit na ng prinsipe ang ability niya at binitawan niya nga ang napakatinding ability na yan papunta kay Balsam Milko. So obviously mga tol talagang tatama nga ang atake niyan kay Master Sergeant at talagang hindi nga ito masasalag na nakita na nga natin sa mga nakaraang chapter. Mula nga dyan talagang tumawag na nga rito ang Master Sergeant kay Prince Benjamin. Tinanong nga ng prinsipe kung hindi pa ba raw nagsisimula ang trial pero sagot nga ng tauhan niya hindi pa raw dahil nag-request ang magkabilang partido na i-reschedule ito. Tinanong naman ng prinsipe kung ano ba ang rason at sagot nga sa kanya nagkaroon nga raw ng lack of preparation due to equipment trouble. Nag-request nga rin daw ng sighting dahil sa may sakit ang dependent. Tinanggap nga raw ito at magpapatuloy na lamang ang trial pag naka-recover na. Dahil nga dyan talagang napapaisip at nagtataka nga si Prince Benjamin. Alam niya nga na na-activate ang ability ni Hulkenberg siguro dahil sa rumbling at base nga raw sa timing nito si Balsam Milko ang target. Pero kung totoo nga raw yun bakit si Hulkenberg ngayon ang nasa recovery? Akala niya nga raw hindi ma-activate ang ability yun pag mag-isa ang prinsipe kaya napaisip nga siya na maaaring napansin daw ni Balsam Milko ang ability kaya nag-charge nga raw agad ito at ginamit ang TSK-17 pero masyado nga raw maagang magpakita ang sintomas kaya siguradong meron nga raw ibang dahilan. So alam nga natin na hindi nga talaga ganun ang nangyari dahil sa hindi man lang nga nakalapit si Balsam Milko kay Prince Hulkenberg para ma-activate yung poison nila. Kaya tinanong nga ni Prince Benjamin ang tauhan niya kung ano ba ang status ni Hulkenberg. Sagot nga nito bigla na nga lang daw sumama ang pakiramdam at nag-collapse at ngayon nagpapahinga nga raw ito sa medical room. At tanong pa nga ni Benjamin kung meron ba raw kasama si Hulkenberg. Sagot naman ni Balsam Milko meron nga raw at marami itong kasamang mga supporters. At ngayon talagang binabantayan nga raw ng mga ito ang prinsipe. At kasunod nga niyan mga tol may biglang nag-report kay
kay Benjamin at nandiyan na nga raw ang Master Sergeant at gustong makipag-usap nito. Nag-okay nga lang dyan ang prinsipe pero naisip niya na maaaring trap nga raw ito. Siguradong peke nga raw ang sakit na yun ni Hulkenberg. Siguradong nagawa nga raw nitong atakihin si Balsamilko at ngayon gusto siyang makita ng tauhan niya na against sa will nito. Kaya maaaring ang ability nga raw ni Hulkenberg coercive type manipulation. Base nga rin daw sa sinabi ni Shikaku, maaaring ang manipulation ability nga raw na yun gumagana sa one-on-one situation. Pero maaaring safe nga raw para assume na hindi ito gagana sa isang well-coordinated group na merong malalakas na user. Kaya ayun, napapaisip nga siya dyan kung ano raw ang gagawin ni Balsamilko. Mula nga dyan, tumawag na nga muli ito at ano nga dyan ang prinsipe, ano ba raw talaga ang nangyari? At sa isip niya nga dyan, titignan niya raw kung ano ang kakayanan ng mga ito. Pinakita naman na nandito na nga sa may office nila tumatawag si Balsamilko. At sabi niya nga dyan, yung mission niya raw hindi pa talaga na kompleto. Dahil sa natigil nga raw ang trial dahil sa nangyari kay Prinsipe Hulkenberg. Tinanong niya nga kung naramdaman ba raw yung pagyanig kanina. Yun nga raw isang nen arrow na ginamit para atakihin siya pero hindi nga raw tumama ito at dahil dun nawalan nga raw ng malay si Prinsipe Hulkenberg. Siguro dahil daw yun sa talagang sunod-sunod yung paggamit ni Prince Hulkenberg ng ability niya o di kaya naman dahil sa ginamit niya yung mga civilian instead na yung mga personal guard niya. Naisip naman ni Benjamin na maganda nga raw ang naging paliwanag sa kanya pero siguradong peke nga raw ang sakit na yun para lamang madelay ang trial. At sabi niya nga dyan kay Balsamilko kung ganun hindi pa raw agad magre-resume ang trial. At ang nasa isip nga ng prinsipe pag bumalik nga raw si Balsamilko nang hindi nito nakokompleto yung mission niya iisipin niya nga raw na isang kudita ito at kumakampi si Balsamilko kay Prince Hulkenberg. At dahil doon mag-i-issue nga raw siya ng special martial law para tugisin ang dalawa. So matindi nga rin mga tol ang judgment na itong si Benjamin dahil sa alam nga natin na talagang malapit din sa kanya etong si Balsamilko. Nagpatuloy nga sa paliwanag si Mike at sinabi niya na ito na nga raw talaga yung tsansa nila. Hihingin niya nga raw ang permission ni Prince Benjamin para puntahan si Prince Hulkenberg. Yung mga supporters nga raw nito nasa medical room pero siguradong hindi raw threat ang mga yon. Habang si Prince Benjamin naman napapaisip na mukhang plano raw nito na palabasin na talagang kinokompleto niya yung mission niya. Pero siguradong gagawa nga raw ito ng sekretong paraan para itrap siya. At sagot niya nga dyan lahat raw ng decision sa build si Balsamilko na ang bahala. At ang tanging gusto niya nga lang daw resulta. Sabi naman ni Mike talagang nagamit nga raw ang ability ni Prince Hulkenberg kaya parang imposibleng pagkatiwalaan pa siya. Kaya kung ganun hindi raw talaga siya babalik hanggang sa hindi niya na-execute yung mission niya. I-inform na nga lang daw yung mga tauhan nila patungkol dyan pero susubukan niya nga raw bumalik ngayon kasama ang magandang resulta. So obviously mga tol, ang nangyari nga kaya nawala ng malay si Prince Hulkenberg lumipat nga siya sa katawan netong si Balsamilko. At ngayon kung sakaling makakalapit nga etong si Mike kay Benjamin siguradong yari nga ang First Prince at baka sa kanya pa nga magamit yung laso na balak nilang gamitin kay Prinsipe Hulkenberg. Napakatindi nga talaga ng ability ito ng Ninth Prince. Kung mapatay nga ni Mike si Benjamin wala nga siyang kinalaman dun dahil sa hindi niya naman katawan yung gamit niya. At pag namatay nga ang katawan ni Balsamilko makakabalik nga lang siya sa dati niyang katawan. Kaya ayun talagang sobrang hirap ng labanan ni Prinsipe Hulkenberg. Kaya nahihirapan nga mag-isip dito si Benjamin. Napapatanong nga siya kung totoo ba ang mga sinasabing yun ni Mike pero hindi niya nga raw ito papaniwalaan hanggang sa wala siyang nakikitang proof na tapos na talaga ang mission. At until then kalaban niya raw si Balsamilko. Kaya yun tinawag niya nga agad dyan si Butch at sinabi niya nga na yung pagyanig nga raw na nangyari ang target si Balsamilko. Kaya hanggang hindi nga raw nila nalalaman ang totoo maging alerto ang mga ito. Pag umalis nga raw ng Justice Bureau si Mike nang hindi man lang sila kinokontak mag-i-issue nga raw agad siya ng special martial law at sabihin nga raw agad yan sa mga nasa second at third tier. At kasunod nga niyan mga tol yung nangyaring pagpunta dyan ni Pugetsu na nakita na nga natin sa nakaraang chapter. At kaya pala pumayag si Benjamin na makita siya ni Pugetsu dahil sa may kasama nga ito sa Justice Bureau. Gusto nga makuha ni Benjamin ang side ng mga ito para makapagbigay ng impormasyon sa kanya. At kasunod nga niyan mga tol ipinakita nga ang first queen na si Unma. At ito nga ang matinding revelation dahil sa sinasabi niyang talagang proud nga raw siya kay Hulkenberg at tinawag niya nga itong my dearest little boy. Kung matatanda natin si Prince Hulkenberg sinasabing anak ng second queen pero ang totoo pala anak nga siya ng first queen. Ibig sabihin talagang magkapatid nga sila ni Prince Benjamin sa ama at sa ina at hindi na rin nakakabigla dahil kung titignan nga natin ang itsura nilang mag-iina talagang pare-pareho nga yung mga ilong nila. At kasabay nga niyan mga tol pinakita nga na binabasa
nabasa ni Benjamin yung sulat na mula kay Pugetsu. Nakasaad nga dyan na ang First Prince daw talaga ang ina ni Prince Hulkenberg. Takot nga raw ang lahat sa First Queen pero patay na nga si Kachu kaya nagsalita raw siya freely. Base nga raw sa theory maring ginawa raw yun para protektahan si Prince Hulkenberg sa assassination ng brother niya. Kaya sinabi nga raw ng First Queen sa Second Queen na ito na ang maging ina ni Hulkenberg para mabago yung order ng Succession War. At maring gamitin daw ng First Queen yung connection niya para tulungan si Hulkenberg na manalo sa Succession War. Yun nga lang daw ang masasabi ni Kachu kaya sana raw tulungan ang kapatid niyang si Pugetsu. So ayun, ayan na nga mga tol yung sinasabing lihim sa katauhan ni Prinsipe Hulkenberg. Anak nga siya ng First Queen pero may posibilidad pa nga rin na siya ang sinasabing anak ni Bion Netero. Anyway, naisip nga ni Benjamin na talagang clever daw si Kachu dahil sa sulat na yan. Hindi na nga raw siya nasosorpresa na gusto nitong patulungan ang nakababata niyang kapatid pero maaaring bluff nga lang daw ito. Meron nga raw mga ebidensya pero paano nga raw nagkaroon ng political influence si Kachu para lamang makuha ang mga impormasyong ito. At mula nga dyan pinapakitang nabasa nga rin ni Sangley, Camila, Tobepa at Tyson ang sulat. Habang nag-uusap naman dito si Melody, Kachu at Kaiser. At sabi nga ni Melody ang tanging tumanghingalang daw sa sulat nila ang 4th Prince at ang 13th Prince. Alam nga natin na busy si Prince Chiraynik sa pag-aaral ng Nen habang ang kwarto naman ng 13th Prince nalipat nga sa ibang dimensyon. Sabi nga ni Kachu gusto niya nga raw mabasa yun ni Prince Chiraynik pero sabi nga dyan ni Kaiser ang sabi daw ni Prince Chiraynik itapon raw ito. Sabi naman ni Kachu dahil daw sa mga impormasyon na yun baka mabigyan raw ng respeto si Pugetsu. At sabi naman ni Kaiser nakapaglagay nga raw sila ng marker sa chamber ni Lucerus kaya isang malaking panalo raw yon. Sabi naman ni Melody yung mas mahirap daw parating na. At mula nga dyan pinapakitang nakahiga na nga sa kama yang si Prince Pugetsu. Sabi nga ni Melody hayaan nga lang daw muna nila itong magpahinga. Sabi naman ni Kachu talagang napush ito ng husto at hindi pa nga raw nila magagamit ang kapangyarihan nito. Sabi naman ni Kaiser magpahinga nga raw muna silang lahat at sabi naman ni Kachu ang mission nila magsisimula bukas ng gabi. So mukhang gagawin nga talaga nila mga tol yung pagpaslang kay Prinsipe Lucerus para mailigtas si Prinsipe Pugetsu. Kat naman dito kay Kurapika kung saan sinabi niya nga kay Queen Oito na mukhang kamatayan nga raw ang mangyayari sa magtatangkang tumakas sa Succession War. Kaya sabi nga dyan ng Reyna kung ganun daw talagang kailangan maglaban-laban ng mga prinsipe. Sabi ni Kurapika mukhang Nen ability nga raw yung naghahadlang para hindi makaalis sa barkong ito at talagang kamatayan nga raw yung tanging paraan para makaalis. Pero mukhang may nakita nga raw na pag-asa si Kurapika kaya kailangan niya nga raw ang utos ng Reyna para mailigtas si Prince Wabble pati na yung mga bata pang prinsipe at kailangan nga raw siyang bigyan ng permission ng Reyna. At mula nga dyan tinanong nga ng Reyna kung ano ba yon. Kat naman dito sa room 1003 kung saan tinitingnan nga ni Sangley at ng mga gwardya ang mga baryang yan. Galing nga raw ang 7 barya na yan sa Nenbis niya at meron nga raw siyang 3 na naibigay na sa iba. Ang dating nga raw yung dating number 1 na coin naging number 10 at hindi nga raw alam ni Sangley kung ano ba ang nagagawa nun. Kaya gusto niya nga raw marinig ang opinion ng lahat. Sabi naman ng isang gwardyang to isang barya nga raw yung nagagawa sa isang araw. So matapos nga ang 10 araw meron ng 10 barya at ang mga barya nga raw na yan mag-iiba matapos ang 10 araw. Kaya sabi nga dyan ni Sangley lagyan nga raw ng date kung kailan nahulog ang barya. At dun nga raw nila malalaman kung totoo na talagang nagbabago nga ito matapos ang 10 araw. At sabi nga rin ng isang tauhan niya kailangan din daw ma-check yung mga ibinigay na barya sa ibang tao. At pwede nga rin daw nilang sabihin ang patungkol sa pagbabago ng baryang yan. At sabi naman ng isang gwardya baka raw pagdating ng isang buwan maging 10,000 na ito. Kaya naisip nga dyan ni Sangley na wala nga raw experience yung mga tauhan niyang yan para matest ang ability niya. Kaya para nga raw malaman niya ang patungkol sa ability ng Guardian Spirit Beast niya kailangan niya si Kurapika. Kaya dahil nga dyan nagpatawag nga siya sa telepono sa room 1014. Kat naman dito kung saan nag-uusap nga si Steiner at Kaiser. Sabi nga dyan ni Kaiser wala nga raw problema yan dahil sa na-inform na sila ni Hulkenberg patungkol sa mangyayaring pagkahimatay. Sabi ni Hulkenberg nang makita siya ng mga ito parang nagkaroon ng hypnotherapy effect pero dahil nga lang daw yun sa nawala ang anxiety at talagang masasaya ang mga ito. At babalik nga rin daw agad ang consciousness ng mga yon. At balik nga sa dalawa kung saan sinabi nga ni Steiner na yung 10 visitors nga raw talagang nawala ng malay. At gaya nga ng sinabi ng prinsipe bumalik din agad sa normal ang mga ito. Pero meron nga raw nangyari na talagang nakuha yung interest niya. At yun nga meron daw staff member ang nawalan din ng malay at napunta nga sa ibang lugar. At mukhang nagkaroon nga raw ng identical symptoms ito. Tinanong naman ni Kaiser kung sure ba yun at hindi ba raw coincidence lamang. Nasa na ba raw ang staff member na yun at
pupuntahan niya. Habang naisip niya nga dyan na kailangan niya raw malaman ang objective ni Hulkenberg at makipag-allied nga sa prinsipe. Sagot naman ni Steiner, nasa private room nga raw ito. Sinabi niya nga rin ang pangalan ng staff member, yun nga si Wario B, at yun nga raw nasa room E6. Nagtataka naman si Kaiser kung ano ba raw ang iisipin sa kanya ni Hulkenberg. Masyado nga raw risky kung imimit niya ito, kaya aalamin niya na nga lang daw lahat kay Wario. At mula nga dyan pinakita nga si Wario habang kausap nga siya dyan ni Kaiser. Sinabi nga dyan sa kanya na sabihin nga raw lahat nito eksakto kung ano yung mga nangyari. At pinapangako niya nga raw na walang magiging impact ito sa posisyon niya dyan sa bureau. Alam na nga raw nila ang paggamit ng mga misteryosong kapangyarihan sa Succession War at namatay na nga raw si Prince Cacho. At ang barko nga raw na ito parang napapalibutan ng isang barrier. Kaya kung ganun talagang nag-i-exist nga raw ang mga superpowers at mukhang ginagamit nga raw ito ng mga prinsipe para maging weapon nila. Aakto nga raw yung si Kaiser bilang head ng prosecution at babakapan niya raw si Prince Benjamin para bigyan ito ng protection si Prince Pugetsu. At mula nga dyan pinakita nga ni Wario ang simbolo ng dahon mula sa kamay niya at sinabi niya nga na binigay raw yan sa kanya ni Prince Hulkenberg. Sinabi nga raw sa kanya ng prinsipe na pag kinausap nga siya dyan ni Kaiser at sinabi nga raw nito ang mga patungkol sa Nen, ipakita nga lang daw yan sa kanya. At parang nabigla nga si Kaiser dahil sa nahulaan ni Hulkenberg na pupuntahan niya si Wario. Dagdag pa nga ni Wario, natural lang daw na pagsuspetsyahan si Prinsipe Hulkenberg matapos ang mga pagkahimatay, pero para hindi nga raw agad nito puntahan ang prinsipe, meaning alam nga raw nito ang patungkol sa mga Nen. At dagdag pa nga dyan ni Wario, si Prince Hulkenberg nga raw malapit nang mawala. So hindi pa nga natin sure kung totoo ba sinabing ito ni Wario na malapit nang mamatay si Prinsipe Hulkenberg. Siguro parte nga ito ng mga plano nila dahil sa alam natin na talagang matalino nga rin si Hulkenberg. Dahil mula nga dyan mga tol, ito na tumawag nga muli si Balsamilko kay Benjamin at sinabi nga nito na nakumpleto niya na nga raw ang mission. At dagdag niya pa nga ipapakita niya raw mamayang gabi yung absolute proof of success gaya ng nasa plano nila. Pero mula nga dyan mga tol, pinapakita nga si Prinsipe Hulkenberg sa tabi ni Balsamilko, kaya ibig sabihin nandyan na nga talaga siya sa katawan ni Mike. Kaya dahil dyan talagang delikado nga ang First Prince. Napakagaling nga talaga ni Hulkenberg at mukhang matindi nga ang mga pinaplano niya. Maaring palabasin nga nila na namatay nga siya at kung ganun proof na nga yun na talagang nakumpleto ni Balsamilko yung mission niya at papayagan na nga siyang makabalik ni Benjamin. At makikita nga rito mga tol na nakahiga nga sa kama ang Ninth Prince habang napapalibutan nga siya dyan ng mga supporters niya at dumating nga dyan si Kaiser. Balik naman dito kala Kurapika mga tol kung saan ang gusto niya nga i-publish ang letter. Dagdag pa nga ni Kurapika, magsisimula raw bukas yung second round ng Nen training nila, kaya magsisend nga raw siya ng open invitation sa mga prinsipe, pero dadagdagan niya nga raw yung content nung sulat. Pero syempre sulat nga raw yun mula kay Queen Oito at hindi mula kay Kurapika. Napatanong nga si Queen Oito kung bakit kailangan pa raw yun. Sagot naman ni Kurapika, meron nga raw tatlong rason. Una, para mawala nga yung suspicion sa matataas na prinsipe na na-reveal nga sa lahat yung mga crime nila, kaya maaaring makipag-ugnayan nga raw ang mga ito sa mabababang prinsipe. Pangalawa, talagang gusto nga raw nila mapabagal ang Succession War na to. Pangatlo, pag pinablik niya nga raw ito, maaaring kontakin nga raw siya mismo ng matataas na prinsipe at maaaring pigilan nga raw ng mga ito yung gagawin niyang pagpapublic ng letter. At sa last panel nga mga tol, pinakitang nagpunta na sa room 1003 si Kurapika at Queen Oito. So ayun, mukhang gagamitin nga talaga ni Kurapika yung mga lihim ng mga prinsipe para makipag-ugnayan nga talaga ang mga ito sa kanila. Napakalaking iskandalo nga pag na-public yung mga letter na yon dahil sa naglalaman nga yun ng mga sikreto ni Prinsipe Benjamin, ng mga pagpatay na ginagawa ni Prince Cherednik at yung sikretong kapanganakan nga ni Hulkenberg. Kaya maaaring kontakin nga talaga si Kurapika ng mga prinsipeng yan pag pinablik niya nga ang letter. So ayan na nga mga tol ang mga nangyari sa chapter 403. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, syempre wag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!